Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa Radyo Kalusugan at saka sa Asol TV at sa programang Kaalaman sa Radyo Kalusugan. At ang pag-uusapan natin sa ngayong araw na ito, yung tectonic plate. Ito ay bihira itong pinag-uusapan. Maririnig lang natin ang mga ganitong usapan pagdating sa mga may kalamidad, may mga lindol. Ano ang tectonic plate? Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Ang plate na tectonic ay isang theory na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang landform ng Earth o yung mundo. Ayan. Tulad ng mountain range, mga volcanoes, o gayon din kung paano nagkakaroon ng earthquake, yung mga lindol. Ito ay pinaliwanag ni Alfred Wegener, isang meteorologist noong 1912, pero binasura ito ng ibang kapwa. Ayan, kapwa niya, scientist, at umingay ito at mas napatunayan noong around 1960s. Ang Earth ay binubuo ng 3 layer. Ano yon? Ay, layer na yan. Makikita nyo dyan sa larawan yung layer na yan. Ang crust, mantle, at core. Kung saan sa pagitan ng crust at ng upper mantle ay matatagpuan ang tinatawag na lithosphere o ang solid na outer part ng Earth. Yung matigas na parte sa lupa. Ito ay binubuo ng mga bato, lupa at iba pang uri na mga minerals. Tulad ng mga ginto, mga bakal na ginagamit natin, at mga rocky plates. Ilan sa halimbawa nila ay ang mga mountains at valley, mga bundok at mga burol, at ang lithosphere ay nakapatong sa molten layer na mga bato na kung tawagin ay asthenosphere. Ayan. Dahil sa convection, ang asthenosphere at ang lithosphere, ang mga plate ay gumagalaw. Gumagalaw ito papalapit sa isa't isa kada taon na nagsasanhi ng pagbuo ng mga mountain and valleys. Mga patunay at halimbawa ng plate tectonic. Dahil sa convection na nangyayari, ilan sa mga kilalang nabuo sa iba't ibang uri ng rocky form ay ang sumusunod. Yung Himalayan Range. Yan. Ayon sa United States Geological Survey, ang Himalayas mountain range ay nabuo dahil sa 2 malaking land masses. Ayan. Ano yon? India at saka Eurasian. Dahil sa pagbabanggaan ng 2 plate na ito ay nabuo ang Himalayas. Ayan, larawan na yan, makikita nyo yan sa World Atlas. Yung www.worldatlas.com. Dito naman sa East African Rift Valley, ang East African Rift Valley ay natatagpuan sa Kenya. Ito ay nabuo dahil sa paghihiwalay ng Norwegian Plate at Somalian Plate. Mabuti. Palitan natin ang larawan doon sa doon sa Kenya. Ayan, yung Kenya. Ipinapakita lang natin ito na ito yung mga patunay. San Andreas Fault. Ang San Andreas Fault ay matatagpuan sa North America. Ang paggalaw ng tectonic plate sa San Andreas ay nagdudulot ng malakas na lindol. Isa sa mga halimbawa, yung pangyayanig ito sa naganap noong 1906. Ano ang 2 uri ng plate tectonic? Ayan. Nahati sa 2 uri ng plate tectonic yung tinatawag na oceanic crust. Ayan. Yung isa naman, tinatawag natin na continental crust. Unahin natin yung oceanic crust. Isang uri ng plate na matatagpuan sa ilalim ng karagatan. Ito ay sinasabing mabigat na crust dahil ito ay mayroong halong tubig. Ayan. Ang oceanic crust ay tinatayang nasa 6 na kilometro ang kapal nito. Yung samantalang yung tinatawag na continental crust, ang crust na binubuo ng iba't ibang layer tulad ng sedimentary, metamorphic, ayan, at saka yung
uh, igneous. Ayan, igneous rock. Ang crust na ito ay nakaibabaw dahil sa katangian nito na mas magaan kumpara sa oceanic crust. At tinatayang nasa 20 hanggang 80 kilometro ang kapal ng crust na ito. Ayan. O, ang lalim, ano? Isipin mo, kung gaano kalalim yung isa, yung tinatawag natin na oceanic crust, na mas mabigat, pero 6 na kilometro lang o 6,000 meters ang lalim, ang kapal nito. Pero, yung tinatawag natin ng continental crust, ito ay nasa 20 hanggang 80 kilometro ang lalim. Ano ang mga theories tungkol sa tectonic plate? Sa kabila ng patunay at iba't ibang teorya at pag-aaral, ilan lamang ang may pinakamatibay na ebidensya tungkol sa tectonic plate. Ang continental drift theory, ayon kay Alfred Wegener, ang continental drift theory ay isang teorya kung saan ang mga kasalukuyang kontinente ay pinaniniwalaan noon na iisa lamang o iisang pitak lang ng lupa. Ito ay tinawag niya na Pangaea. Ayan, yan ang tawag sa supercontinent. Ang Pangaea ay pinaniniwalaang unti-unting naghihiwa-hiwalay dahil sa convection current na mayroon sa ilalim ng lupa. Ito ang mga kontinente na mayroon sa kasalukuyan. Ano ang mga magpapatunay sa teory tungkol sa tectonic plate? Marami ang iba't ibang ebidensya upang mapatunayan ang teory tungkol sa tectonic plate. Ngunit, ang may pinakamatibay at napapatunayan na ebidensya ay yung fossil fuel, ang mga hayop na natatagpuan sa iba't ibang bansa. Oo, halimbawa narito yung ang isang pinakamasikat na fossil evidence ang yung Mesosaurus na namumuhay lamang sa isang espesipikong lugar. Ngunit mayroong fossil na nito na natatagpuan sa dalawang kontinente, sa Eastern South America at Southern Africa, kung saan sinasabing ito ay imposibleng lumangoy sa pagitan ng dalawang kontinente dahil sa yung sa hitsura, yung physiological yung pictures. Yun. Ito ay ang panlabas na anyo. Kaya malabong-malabo na ito ay nilangoy niya. Dahil siguradong malulunod ito at lulubog. Dahil sa fossil evidence na ito, napapansin ng mga profesional na ang mga dulo ng bawat kontinente ay pasok sa sukat ng kabilang dulo ng isang kontinente na parang isang jigsaw puzzle. Dito na nabuo yung konklusyon na ang dalawang kontinente ay maaari ngang magkakadikit noon. Magkakadikit sila noon. At nagkaroon lamang ng pangyayari upang maghiwa-hiwalay ang mga ito. Ano-ano ang mga tectonic plate? Pag-usapan natin yan. Ayan, yun nasa larawan na yan, yung pag-uusapan natin. Ang tectonic plate ay mayroong tinatawag na minor at major tectonic. Ayan, tectonic plate. Ang major tectonic plate ay binubuo ng 7 plate. Ito ang may pinakamalaking hati ng plate sa uri ng continental crust. Dahil ito ang kinakailangan na at least nasa laki o aabot ng 20 million square kilometer, at ito ay yung African plate, yung Antarctic, Eurasian, Indo-Australian, North America, Pacific at South America. Dito naman sa ang Pacific Plate. Ang Pacific Plate ay halos bumubuo ng oceanic crust. Ito ang pinakamalaking uri ng tectonic plate sa mundo dahil halos binubuo nito ang buong oceanic plate.
Walang eksaktong laki nito o haba ng oceanic plate. Hindi tulad ng Pacific plate na tinatayang nasa 103,380,000 square kilometer o 40 million square miles. Dahil dito, malaking porsyento ang Pacific plate ng Pacific Ring of Fire. Ano ang makikita sa Pacific plate? Sa Pacific plate, matatagpuan ang Hawaiian Island. Dahil sa Pacific plate ay nakapaloob sa tinatawag nating Pacific Ring of Fire. Ito ay ang tinaguriang bilang hotspot, dulot ng iba't ibang bulkan na mayroon dito. Ang pagkabuo ng Hawaiian Island ay isa noong misteryo. Ngunit ayon kay G. Toso Wilson, ang mga isla na nabuo sa Hawaiian ay dahil sa lava na ibinubuga ng mga bulkan. Ang mga bulkan na nasa ilalim ng isla ay unti-unting lumaki hanggang sa lumalampas ito sa sea level at nabuo ang mga isla. Hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin ang unti-unting pagbuo ng isla dahil sa isla ng Hawaii ay binubuo ng humigit kumulang ng 100 na bulkan at 6 dito ay aktibong bulkan kaya't patuloy pa rin ang pagbuo ng panibagong mga isla. Ano ang tinatawag na plate boundaries? Ayon sa California Earthquake Authority, ang tectonic plate boundary ay ang tawag sa boundary sa dalawang plate. Ito ay ang mabagal at tuloy-tuloy na gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Ayan, iba't ibang direksyon maaaring papalayo, papalapit, o hindi kaya at ay magkikiskis. Yung nagkikiskisan sila sa isa't isa, ito ay nahahati sa tatlo. Nahahati sa tatlo. Ano yung isa? Nagdidikit, yung isa naman ay lumalayo, yung isa naman nagkikiskisan. Ang tatlong tectonic plate boundaries ay ang divergent, convergent, at transform boundaries. Yan ang pag-usapan natin. Dito tayo muna sa divergent plate boundaries. Ay ang paglalayo ng dalawang plate kadalasan sa pangyayari sa oceanic crust. Sa paghihiwalay ng dalawang crust ay nagkakaroon ng paglabas ng mainit na material mula sa ilalim ng lupa o ang tinatawag na hot mountain rock. Ayan. Na kapag solidify ay makakabuo ng panibagong oceanic crust. Yun naman pangalawa, yung tinatawag na convergent boundary ay ang pagsalpok o pagtatagpo ng dalawang crust kung saan ang mas mabigat na crust o ang oceanic crust ay papailalim sa continental crust at nagpapatuloy pababa o mas kilala bilang pagsabdak. Ay nagdudulot ng pagkalusaw. Pagkalusaw niyan, kapag nagsasabdak siya dahil iilalim, nalulusaw nito at magiging lava muli. Ang convergent boundary ay nagdudulot ng mountain range or trances. Doon naman tayo sa transform boundaries. Kasi tatlong boundaries to. Ang huling uri ng plate boundaries kung saan ang dalawang crust ay tila nagkikiskis. Nagkikiskisan sila at lumalampas sa bawat isa ang sinasabing plate boundary. Lumalampas yung bawat isa, kasi makikita nyo sa bandang dulo, ay kadalasan na nagdudulot ng transform fault. Tulad ng kilala ng San Andres Fault na natatagpuan sa California. Tayo naman may fault dito sa Pilipinas, Pero sa atin kasi, dahil sa walang gaanong kahoy, ang nangyayari, natatabunan siya ng lupa. Kaya hindi gaano nating napapansin yung fault na sinasabi. Na from Marikina, dire-diretso yan. Pero napapansin nila, may mga parte na bumababa na. Diyan sa Muntinlupa, marami nang nagsasabi diyan na mayroon silang mga area na bumababa.
Oo, kaya kapansin-pansin natin at yung theory na may katotohanan na hindi lang basta-basta ito na sinasabi ng isang mga scientist o iilang scientist na gumagawa dito. Ano ang Ring of Fire? Yun. Yung Ring of Fire, ang Pacific Ring of Fire, tinatawag ding Circum-Pacific Belt. Ayan. Dahil anyo na tila belt ay natatagpuan sa Pacific Ocean. Ito ay ang naglalaman ng mga aktibong bulkan kung saan ang mga lugar na nasa yung mga bansa na malapit dito ay prone sa lindol. Ayan. O isipin mo, mahigit kumulang 450 na bulkan ang matatagpuan dito. Isa na rito ang Pilipinas. Oo, yung Pilipinas ay kasama rito sa mga yung mga bansa o mga bansang na napaloob sa Pacific Ring of Fire. Kung kaya't hindi man gaanong madalas nakakaramdam ng lindol ang Pilipinas, pero madalas naman na tumatama rito yung malalakas na lindol. Oo, di ba? Naranasan natin 1990s may malakas tayong lindol. Oo, kasi nasa loob tayo ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Okay, salamat at magpapatuloy tayo Kaya kabilang na dito ang Pilipinas sa mga aktibong bulkan. May mga bulkan tayo dito na tulog, ika nga. Pero makikita natin na mayroon pa ito mga hot spring. Ibig sabihin, patuloy na aktibo sa ilalim. Ngunit, hindi lang natin napapansin. Kaya ano ang epekto ng tectonic plate sa Earth? Katulad ng nabanggit na mga boundaries, ang epekto ng tectonic plate at ang paggalaw nito ay ang mga kasalukuyang mga nabubuong anyo ng lupa. Yan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga canyon, mountain range, transit, mga bulkan at iba pa. Bagaman hindi direkta at agad-agad na nakakaramdam ng epekto ng tectonic plate, maigi pa rin na maghanda sa mga epekto nito dahil kapag nakita at nakaramdam o naramdaman ang epekto nito, ito ay magdudulot ng malaking pinsala at kalamidad. Halimbawa na lang, ang mga pagputok ng mga bulkan at paggalaw ng lupa o lindol, nakikita naman natin yan. Talagang marami, hindi natin maiiwasan yan kapag nangyayari. Kaya anong sinasabi? Maghanda tayo. Sa susunod naman, mag-uusap tayo na konektado pa rin dito. Ayan, at yung kalusugan naman natin na nakakaapekto sa ating kalusugan. Kaya tayo, pag-iingat tayo, lalong-lalo na sa panahon natin. Dahil ngayon, mabagyo. Ngayon, tuloy-tuloy, may mga kaibigan tayo, mga kasamahan tayo sa ibang lugar na binaha. Bakit? Bumababa ang lupa nila. Yung lupa nila, bumababa. Baka isa sila sa epektado noong tinatawag natin na yung paggalaw ng lupa, yung paghihiwalay ng lupa. Doon sa sinabi natin na convergent boundaries. Baka nakita na bumababa ito kaya nagkakaroon sila ng paglalim. Posible din. Malaki din posible dahil sa tinatawag nating climate change. Dahil sa pagkatunaw ng mga yelo, totoo yun, na lumalaki ang tubig. Pero dahil sa mainit na lugar at mainit ang ating planeta o mainit ang ating bansa, yung tubig na imbis na pag sinabing storm clouds ay 2,000 tons per hour in 10 square kilometer, bumabagsak lang ito ng 5 square kilometer, kaya nagdudoble, magiging 4,000 tons. 4,000 tons sa isang bagsakan sa isang oras. Ngayon, ang problema sa atin, dahil nga sa ang ating drainage system hindi maganda, ano nangyayari? Nagkakaroon ng pagbaha. Tapos sabayan pa ng pagbukas ng dam kasi kulang yung ating imbakan. Kaya nga maganda yung naisip ni Governor Dan Fernando na magkakaroon ng dike. Pero sana naman tama yung gagawin ng mga engineers kasi maraming mga eksperto, ngunit minsan ang eksperto ay natatabunan ng kaisipang pangsarili. Kaya dapat sa isang dike o isang dike, dapat ang tawag doon, mayroon yang exit point siya na tinatawag na one-way water
outlet. Ayan, one way lang, hindi reversible drainage ang gagawin para maiwasan na bumabalik kasi baka magkakaroon pa rin tayo ng mega dike dyan sa ating mga kapatid dyan sa Bulacan, pero maganda ang layunin ng gobernador, pero baka naman ang mga kontraktor ay hindi ito magagawa ng maayos. Kaya dapat mayroong magsasuggest dyan na dapat ang gagawin natin ay one-way drainage system. Huwag reversible drainage system. Kasi kapag reversible, lubog pa rin. Pagtaas ng tubig, lubog pa rin. Pagtaas ng baha, lubog pa rin. Oo. Pero kung magiging magiging one-way drainage system, gagana yung mga pumping station. O pwede tayong tumulong dyan kung gusto nilang di naman tayo naghahangat na bayaran. Oo. Pero ayun, sa nais lang natin na makatulong. Kaya sa susunod na siguro sa Miyerkules ipapalabas namin yung aming video doon sa medical mission. At salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa aming medical mission. At sana sa susunod mayroon din kaming gagawin sa September. Sana suportahan nyo ang aming mga ginagawang medical mission at sa aming programa. Magandang araw sa lahat at sa susunod muli.